Ngayong araw mas ramdam ang epekto ng southwest monsoon sa northern Luzon, central Luzon at western section ng southern Luzon. Ito ang dahilan kung bakit maraming lugar ang makakaranas ng mas maulap na panahon, paulit-ulit na pag-ulan at thunderstorms na pwedeng lumakas sa ilang oras ng araw. At bukod dito nakikita na ang isang low pressure system sa may kanluran ng bansa. Ito ba ay magiging bagyo? At bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa pinakabagong ulat panahon. Para ngayong araw, mas dapat maghanda ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Sa mga lugar na ito, posible ang malakas na ulan dahil sa southwest monsoon. Bukas, ang heavy rainfall outlook ay lilipat at mas tututok na parte ng bansa sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet at Bataan. Ang mga lugar na ito ay maaaring makaranas pa rin ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan. Dahil kasama rito ang mga mountainous at elevated areas, mas kailangan ang pag-iingat sa posibleng landslide, lalo na sa mga lugar na malapit sa bundok, matarik na kalsada at mga komunidad na nakaranas na ng pagguho ng lupa sa nakaraang pag-ulan. Pagsapit naman ng Friday, June 5, mananatili pa rin sa heavy rainfall outlook ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Ibig sabihin may posibilidad na ilang araw na sunod-sunod ang magiging basa at maulan na kondisyon sa ilang bahagi ng Hilaga at Kanlurang Luzon. Kapag ganito ang setup, mas nagiging delikado ang epekto ng ulan dahil hindi lang ang bagong buhos ang binabantayan, kundi pati ang naipong tubig sa lupa mula sa mga nakaraang araw. Sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan, inaasahan ang occasional rains dahil sa southwest monsoon. Ang occasional rains ay hindi palaging tuloy-tuloy sa bawat oras, pero maaari itong pabalik-balik sa loob ng araw. May oras na hihina ang ulan, may oras na titigil sandali, pero maaari ulit itong bumalik at lumakas. Dahil moderate to heavy rains ang posibleng maranasan, may banta pa rin ng flash floods at landslides. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, sa natitirang bahagi ng Central Luzon, sa natitirang bahagi ng Calabarzon, at sa natitirang bahagi ng Mimaropa, inaasahan naman ang cloudy skies na may scattered rains at thunderstorms dahil pa rin sa southwest monsoon. Sa mga lugar na ito, hindi man kasing direkta ng mga nasa occasional rains area, may posibilidad pa rin ng moderate hanggang at times heavy rains. Kapag may kasamang thunderstorm, pwedeng biglang lumakas ang buhos at magdulot ng localized flooding, lalo na sa mga mabababang bahagi. Bukod sa southwest monsoon, may binabantayan din na tropical cyclone threat potential sa mga susunod na araw. Para sa week 1, mula ngayong araw hanggang June 7, may tropical cyclone-like vortex o TCLV1 na nakikita sa western boundary ng PAR. Inaasahan itong kikilos patungo sa northwestern Luzon hanggang Taiwan area at may low to moderate likelihood ng tropical cyclone development sa loob ng nasabing linggo. Para naman sa week 3, mula June 8 hanggang June 14, ipinapakita ng forecast na ang TCLV1 ay lalabas ng PAR habang kikilos patungo sa Japan, na may low to moderate likelihood pa rin ng development. May isa pa ring posibleng TCLV2 na maaaring lumitaw sa northwestern boundary ng Philippine Monitoring Domain, pero mababa ang likelihood nito ng tropical cyclone development. Dahil mas malayo na ang forecast range nito, mas marami pang maaaring magbago sa magiging kilos at development ng mga sistemang ito.